Please open your Bible in the book of John, chapter 10. John chapter 10, ito po tayo ng haliling magbasa. John chapter 10 to verse 30. John chapter 10, verse 1. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. To him that porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the strangers. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verse 9, I am the door. By me, if anyone enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Therefore that my Father loved me, because I lay down my life, that I may take it again. There was a division, therefore, again among the Jews for this saying. Others said, there not the words of him that had the devil, can the devil open the eyes of the blind? And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Jesus answered them, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. 30 altogether. I and my Father are one. Be seated. Magandang umaga po. At salamat din sa ating pinagbisita na ating pong kapiling ngayong umaga. At salamat din siyempre sa lahat sa mga nag-anyaya po sa kanila. No? Kayo po ay gamit ng Lord upang ito mga tao ito ay kanya pong paano. Now, okay. Now, John chapter 10, yung ating scripture reading. No, ibig ko pong ating balikan muli yung verse number 24. Verse 24. Tama niyo? Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us doubt? Sabi ng mga tao ito, hanggang
mo kami pag-aalinlanganin. Kung ikaw nga yung Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Di ba? Ano sabi ng mga Pariseo, yung mga kaaway ng Lord? Okay, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw nga yung Kristo, sabihin mong maliwanag. Bakit? Hindi ba maliwanag magsalita ang Panginoon Kristo? Kanya bang isinisikreto yung kanya siya nga, yung Kristo, ang Mesaya? Ganun ba yun? Wala ba siyang paliwanag? Wala ba siyang mensahe? Wala bang mga ebidensya, katibayan na nakikita ang mga tao sa kanya para maniwala silang siya nga, yung Mesaya, yung Kristo, yung anak ng Diyos na nagtatawang tao? Ganun ba yun? In verse number 25, Jesus answered them, what? I told you, and ye believe not. Nakita niyo? Nakita niyo ba? Sinabi ko na sa inyo, ayaw niyo naman maniwala. You see? And then ano pa? The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Wala naman di ba? Sinalita na niya, pangalawa, may mga ginawa siya na hindi magagawa ng sinumang tao kung siya hindi sa Diyos. You see? Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ayaw niyo namang manampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Okay. Now, verse 26, bakit ayaw nilang maniwala? Bakit ayaw nilang tumanggap? 26. But you believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Okay? Now, sapagat ayaw nilang manampalataya sa Kanya, ano sabi ng Panginoon? Kasi hindi kayo ang tupa ko. Okay? Because you are not my sheep. As I said unto you. 27? My sheep hear my voice. Paglakas? My sheep hear my voice. Are you listening? Amen? And I know them. And they follow me. Dito makikita mo yung katibayan na ang isang tao ay ligtas. Amen? At tiyak siyang sa langit, siya pupunta. Alam mo ano yung katibayan? Dinirinig niya ang salita ng Diyos. Liwanag ba? At pangalawa, matapos siyang digdi ng Word of God, ano sunod? Sumusunod sila. Amen? Hindi sila lumadaba. Hindi sila nagkatuloy. Alright? At sapagat siya yung tupa ni Kristo, 28, and I give unto them eternal life. You see that? Ang tupa ni Kristo may buhay na walang hanggan. Okay? Amen? At anuman ang mangyari, anuman ang ganap sa mundo ito, hindi na sila mapapahamak. Parin po? Amen? Kaya listen, kailanman, hindi na pwede pa mapahamak ang tupa ni Kristo. Amen? Walang pwedeng bumaliktad. Amen? Kasi pinangako ng Diyos sa iyo. Liwanag ba? Wala nang pwedeng bumago. Wala nang pwedeng bumago sa naging deklarasyon ni Kristo. Ano yung kanyang deklarasyon? Kailanman, hindi na sila mapapahamak. Di ba namin? They shall never perish. Alright? Na bakit hindi sila mapapahamak? Anong dahilan? Yung sumunod salita.
hindi sila maagaw ninuman sa aking kamay. Paliwanag ko, nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba? Nakita niyo ba? Ulitin ko. Dahil kong binabagay. Siguro, 359 times yung binanggit. Tama? Tama ba? Hindi na mabilang, di ba? Ano yun? Hindi ikaw ang nakahawak sa kamay ni Kristo. Siya ang nakahawak sa iyo. Ano yun sila? Neither shall any man pluck them out. You see that word? Out. Ito hawak ko. Diba? Okay. Pero yung salitang ginamit ng Biblia, out. Nasa loob ka natin ng kamay. Nakinig pa ako? Amen? Hindi ikaw ang nakahawak sa kanya, siyang may hawak sa iyo. Nasa loob ka ng kanyang pangako. At ang kanyang pangako, wala nang makakaagaw sa inyo mula sa aking kamay. Amen? Ito yung madalas ko binabanggit na tinuturo sa mga Bible study na dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo mula nang tanggapin mo si Kristo. Diba namin? Great things God had done for us mula nang ating siyang tanggapin. Bakit great? Kasi kakaiba, walang katulad. Diba namin? Bakit great? Anong dahilan sa pag-isang kagila-gilala, kamangha-mangha na yung taong makasalanan ngayon ay napatawad ng Diyos at yung kanyang kasalanan ay hindi na aalalahanin pa ng Diyos. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yung taong makasalanan ay binigyan ng buhay na walang hanggan at pinangako ni Kristo na hindi na mapapahamak at wala nang makakagaw sa kanya mula sa kamay ni Kristo. Dakilang bagay. Amen? Na ginawa ng Diyos sa atin mula nang tayo magtiwala kay Kristo Jesus. Amen? Na ngayong umaga, ang tanong ko lang, ikaw ba na narito ngayong umaga, meron ka na bang ganyang klaseng katiyakan ng langit? Ikaw ba ngayong umaga, meron ka na bang katiyakan ng langit kung bawian ka ng buhay? Kung wala ka bang katiyakan ng kalagayatan, listen care my kaibigan, huwag mong sayangin, huwag mong palampasin ang pagkakataon ito. Huwag mong sayangin. Hindi ka gusto mapahamak ni Kristo. Hindi ka gusto maparusahan ka. Ang gusto ni Kristo, maligtas ka talaga. Okay, maligtas ka talaga. Matanggap mo siya bilang yung tagapagligtas. Okay? Sabagat ito yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos mula nang tayo magtiwala sa Kanya. In 5:24, nakikita niyo yung dakilang bagay, di ba? Nangako siya, okay, wala nang hatong sa mga anak ni Kristo. Hindi na hatulan. Alright? Okay, natapos niyo po. Verse 27, sabi Kristo, my sheep hear my voice. Napasin po yun? Napasin po yun? Na yung ligtas ay ikinumpara niya sa tupa. Liwanag ba? My sheep hear my voice. And then what? And I know them. I know them. Okay? And they shall follow me. And they shall follow me. Correct? I know them. Sabihin, ay kilala niya yung pangalan mo. Liwanag ba? Isang araw mula ngayon, okay, marinig mo yung tinig ng Kristo, tatawagan mo yung pangalan mo. Okay, pilit din natin, then rapture. Diba namin? Paliwan mo? Hindi ko kayo magpaliwanag. No? Okay, ganun naman ay binigyan sa Bible na kilala tayo ng Diyos by name. By name. Okay? At doon sa ganun paraan niya tayo tatawagin sa ating pangalan. Okay? Kaya nga kakailanman ay talagang hindi mangyayari na isang araw sasabihin ng Diyos na hindi kita kilala. No, kung tuloy mo siyang tinanggap, kung tuloy mo siyang pinagtiwala ng iyong kaligtasan, kilala ka niya at hindi ka niya itatakuin. Di ba namin siya? Amen? Number 29, my Father which gave them me. See that word? Regalo ka ng Ama sa buktong na anak. And no man is able, pakilakas, and no
sa Bible niyo? Sa verse 28, hawak ka ng anak. Sa verse 29 naman, hawak ka ng anak. Ano yung sabi? Nang papaano magtuman ni Kristo. So, dahil ang bagay na ginawa na mula nang magtiwala ka sa Yesu Kristo. Okay. In verse number 30, pakalakas, I and my Father are one. Now, malabo ba yung salita ni Kristo? Na hindi maunawa na sabi ng mga Hudyo ay hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ay ang Christ, sabihin mo plainly. Sinabi na ng Panginoon. Amen? Inagdaw nila, binagidin niya plainly yung ginawa yung ginawa ng mga dakilang bagay sa iyo at sa akin mula ng ating siyang tanggaping tagapagligtas. Amen, Christian? Amen? Ito yung dakilang bagay. Alright? May buhay kong wala hanggan. Hindi ka na maaarunin naman sa kanyang kamay. Maliwanag ba? Hindi ka na papasok sa paghahapon. Maliwanag ba? At kilala ka niya by your name. Alright? You see? Ayan ang isa? Pero ngayong umaga, ang ibig kong ibigay yung umaga una, binagay ko yung dakilang bagay na kanyang ginawa sa akin. Ngayon naman ay, anong meron tayo? Anong meron tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo? Alright? What do we have as Christ believers? Manalangin tayo sa mga Panginoon. Salamat sa iyo sa mga ito. Ako po ay humihiling ng pagpapala mo, kapangyarihan mo, kalakasan mo, at salita mo maibibigay sa akin upang i-deliver sa iyong mga tupa at sa amin itong mga kaibigan. Lord, I pray, makagawa ka sa buhay po namin. Lord, I pray, ako may gamitin mo lamang. Umaasa ako sa iyo, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yes. Matapos natin may palalamulay, yung mga dakilang bagay na kanyang ginawa sa ating buhay ay now, what do we have as Christ believers? What believers have in Christ? Okay? Anong meron tayo? Yes, alam natin buhay tayo wala hanggan. Diba? Alam natin na nasa atin ang Holy Spirit. Paliwanag ba? Alam natin na tayo ay anak ng Diyos by faith in Christ Jesus. Paliwanag ba? Alam natin na meron tayong langit na pupuntahan. Ano bisa? Amen? Alam natin na meron tayong mamanahin doon sa Heaven. Diba tinawag tayong tagapagmana ng buhay na wala hanggan? Alam natin yan. Okay natin yan. Pero ano ba? What do we have as Christ believers? Na nakatanggap ng mga dakilang bagay mula sa ating Diyos. Tama mga Christian, ibig kong ipaalala, okay, bilang believers, we have an assignment. Bilang mga mananampalataya, mayroon tayong assignment. Okay? Meron tayong assignment na kailangan natin talagang tuparin para sa ating Panginoon. Nakikinig ba sa akin? Meron tayong what? Meron tayong assignment. Okay? Every Christian has an assignment or calling to fulfill. Alright? Yung Romans 8:29. Romans 8:20. Ito yung note. Romans 8:29. Anong assignment na pinag-uusapan? Romans 8:29. Nakatiyo po? Romans 8:29. Okay, ready? Tayo lahat. Ready? Basa. For whom He did foreknow, He also did what? Predestinate. Okay? Itinalaga. We want to be conformed to the image of His Son. Natin po? Okay? Natin po? Isa sa ating assignment is what? Okay? Ibig yung tayo mo maging kawangis, di ba? Maging kawangis ng kanyang anak na si Kristo. Maliwanag ba? Liwanag ba? Liwanag ba? Umaasa Diyos na araw-araw may
may pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Kasi pinagdap ko na siya eh. Maliwanag pa? Ano masabi panglamas na biwan? To be conformed. Baging kawangis ng kanyang anak. Amen, Krishna? Amen, Krishna? Ikaw ba sa trabaho mo? Ikaw ba tumatayo? Tumatayo bilang representative ng Panginoong Kristo? Sa buhay mo ba si Kristo nakikita? Ano ba? Nakita mo? Nakita mo? Asamin natin yan. Okay. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 15. Okay. Okay. Anong wangis ang pinag-uusapan? In 2 Corinthians 5:15. Tingin po. Na kung may Tagalog tayo niya, masyadong sa Tagalog, ha? 2 Corinthians 5:15. Ready? Basa. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Nakita mo? Nakita niyo po? Ang kanyang kalooban, ikaw na tumanggap sa Kanya, ay huwag nang mamuhay para lamang sa iyong sarili, kundi para kay Kristong namatay at nabuhay na para sa iyo. Hindi po yan? Talakas. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa kanilang sarili. Maliwanag ba? Amen? Kundi para kanino? Kundi para doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Maliwanag ba? Ano ang assignment natin? To live for Christ. Ano ang ating assignment? To live for Christ. Diba? To be conformed in the image of the Lord Jesus Christ. Assignment natin yan. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Umaasa siya sa atin na araw-araw may pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Di ba? Amen? Hanggang sa maging kawamis ka ng ating anak, ng kanyang anak na si Kristo. Yung bang nakikita siya sa buhay mo. Maliwanag ba? Amen? Yung pagtilinan ka ng tao, hindi ka mukhang unbeliever. Hindi ka mukhang Koreano lang. Maliwanag ba? Amen? Kundi kawamis ng kanyang anak na si Kristo. Just kaya, okay, we have an assignment. Okay? Or calling na atin dapat talagang tuparin. Alright? But of course, hindi ito mangyayari unless na maligtas muna yung tao. Kaya isa sa ating assignment is what? To win the lost. Di ba? At kapag sinaligtas, unti-unti siya magbabago, unti-unti hanggang sa maging kawamis siya ng ating Panginoong Kristo. Amen, Christian? Amen? To be conformed. To live for Christ. And let me remind you, si Kristo, nung nasa lupa, okay, araw-araw ang ginagawa niya, nagliligtas ng tao. Maliwanag ba? Pinuntahan si Zacchaeus, pinuntahan yung Samaritan woman, pinuntahan yung demonyo ng Gadara. Maliwanag ba? Pinuntahan si Mateo. Amen? Kinausap si Nicodemo hanggang sa krus ng Kalbaryo, nakapako na siya, nawin pa niya yung isang magnanakaw. Nakikinig mo na sa akin? Nakikinig mo na sa akin? Hanggang sa uling sandali, nagligtas ng tao. Alright? We have an assignment. We have an assignment. Na hindi natin pwedeng iwasan o takasan. Okay? Alright. Starting our assignment would be to get as many saved. To get as many saved and living for God as we possibly can. Live for Jesus. Win the lost. Yun ang ating assignment. Okay? It's an assignment that will never be released. In Luke 19:13, in the Bible, please, Luke 19:13. Lahat tayo ay nakatanggap ng talento mula sa Diyos. Kaya, iba-iba ang ating estado sa buhay. Iba-iba yung ating profesyon sa buhay.
Sapagat iba-iba yung talento na ating naibigay. But let me remind you, pero iisa ang kanyang bilin. Luke 19:30, panglakas, and he said unto them, panglakas, Luke 19:30, read about, okay, tayo na, ready, basta. And said unto them, ano sabi? Ano ulit? Occupy Tireka. Iwanag ba? Lahat ng talento binigay ng Diyos, gamitin mo. Gamitin mo, ipangalakal mo, hanggang sa ako'y dumating. Amen? Kaya maliwanag, kaya ano mang profession mo sa buhay, nilagay ka ng Diyos for what reason? For what reason? To get as many saved. Amen? At sa ganun paraan, yung mga tao ito ay maging kawangis, kaya mo rin, maging kawangis ng ating Panginoon sa Kristo. Alright? Kaya win them, then baptize them, and then disciple them. Amen? Sapagat yung ginawa ng ating Panginoon nasa lupa. At yun ang ibig niyang mangyari sa iyo at sa lahat ng maligtas pa na tao. We have an assignment na dapat natin po talagang tuparin. Okay? Now, hanggang kailan natin gagawin yan? Hanggang kailan? Okay? Naging tanong ko ni Isaiah. In Isaiah chapter 6, verse 11, naging tanong niya, sabi ni Isaiah, Lord, how long? How long? Hanggang kailan ako magsasalita? Hanggang kailan ako mangangaral? Ang sagot ng Panginoon, hanggang may tao. Nag-ayaw niyo? Hanggang may inhabitants, hanggang may nakatira pa dyan. Ang ibig sabihin, hanggang kailan tayo mangangaral? Hanggang kailan tayo magawin ng kaluluwa? Hanggang kailan? Hanggang sa kanyang muling magparito. Alright? Kaya nga, what do we have as believers? Anong number one? Meron tayo, pangalakas? Assignment. Ano po? Tanda ni Pote. Okay, uuwi ka ng bahay, mayroon kang assignment. Meron kang assignment. At ang bilin ng Lord, occupy hanggang ako'y dumating. Amen? Huwag kang alis dyan. Huwag mo ipipitawan yan hanggang ako'y dumating. Win the lost. Disciple them. Okay? Hanggang sa maging kawangis siya ng anak na si Kristo. Okay? Secondly, Romans 14 and number 12. Romans 14 and number 12. Romans 14 and number 12. Maraming churches, maging pastors, wala na sila nung ginagawa natin na kumakatok tayo sa mga bahay-bahay. May araw tayo talaga na dapat Jerusalem winning. Maraming mga churches wala lang ganun. Ang iba, ang kanilang katwiran ay hindi na raw angkop sa panahon ito ngayon. Iba na raw ang panahon. Sabi ko, sa akin, tinawag ka nga ba talaga? Ba't di ganyan ang katwiran? Sa akin ay, kailan pa nangyari na hindi na angkop yung Great Commission ng Panginoon? Okay, huwag naging kalimutan. Nabasa yung kay Isaiah. Ano yung Isaiah? Ang sabi ni Isaiah, how long? Ang sabi ng Lord, hanggang may tao. Maliwanag ba? Kaya, we have an assignment, no? We have an assignment that will never be released. Itong assignment na binigay sa atin ng Lord, hindi ito matatakasan. Hindi ito pwedeng iwasan ng naman, ito ipananagot natin sa Panginoon. Amen? Kaya hanggat may pagkakataon,
preach the gospel. Invite them. Amen, Christian? Amen? Amen? Alam ko lang, may mga pagkakataon na may mga nakakausap ko na maraming tao, no? Isang bagay pagka yung alam na pastor ka, no? Alam mong ipananagot mo sa Lord. Marami pag-usap, sa bakit pastor ang tao sa akin, okay, tayo muna. Sige, bago tayo maghiwa-hiwalay, ibig ko muna magbasa ng inagtrata mula sa Bible at ipagpili natin lahat ng ito. Babasa ako, kasi nagbasa ako, magbibigyan ko ng gospel. Okay, hindi ko pwede iwasan sapagkat ito'y assignment natin pare-pareho. Amen? Secondly, Romans 14 and number 12. Romans 14 number 12. Andiyan na kayo? Sabay-sabay nga tayo, ready? Kaya na, ang bawat isa sa atin, kita niyo ba sa screen? Tayo na. Kaya na, ang bawat isa sa atin. Tayo na. Maliwanag ba? Bawat isa every one of us. Tayo na. Magbibigay sulit sa Diyos na alin? Ng kanyang sarili. Nakita? Nakita niyo po? May pananagutan tayo pare-pareho. Amen? Amen, Krista? May pananagutan tayo pare-pareho sa ating Diyos. Pangalawang bagay, na meron tayo as believers is what? Accountability. We have an accountability. May ipagsusulit tayo pare-pareho. Maliwanag ba? May ipagsusulit tayo pare-pareho. May pananagutan tayo na hindi natin kayang iwasan. Alright? Ang mahalaga, lagi natin tatandaan ito. Amen? Alin pangalawa? Accountability. Maliwanag ba? Okay. Now, tanong ko, naniniwala ka ba? Sa Romans 14, naniniwala ka ba sa Romans 14, 12? Nagawag isa sa atin ay magsusulit na kanyang sarili sa Diyos. Naniniwala kayo? Kailan magaganap yun? Kailan magaganap yun? During what? The Bema Judgment. Pagka-rapture na pagka-rapture, lahat tayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo upang magsulit ng ating sarili sa Diyos. Okay? Yes, Christian, every believer has an accountability that must be recognized. Ha? Kaya nga, kung lahat lamang ng saved, kung lahat lamang talaga ng member ng church, no, ay talagang lagi niyang aalalahanin, oh, may pananagutan ako sa Lord, magsusulit ako sa Kanya, I really believe, no, lahat ng ating plano, lahat ng ating mimitiin para sa church, magtatagumpay tayo. Sapagat lahat ay niwala, magsusulit siya ng kanyang sarili sa Panginoon. Amen, Bishop? Amen? Hindi ka na magpapaal sa libo, dumalo ko sa church, huwag kang mawala sa Sunday, ha? What? Kahapon, binuklat ko yung mga lumang picture natin. Yung 1959, ano si Ari, bata-bata ko sa 1959. Dito na. Yung mga binantismo ko rito. Ay ko, nasan? Tapos merong album doon, bilhin. Yung tatlo, wala na, nasa langit na. Oh, isang album, tatlo. Minapasigit isa. Hindi si police, pero hindi si David Brown. Oo, minapasigit isa. Eh, nagbuhay pa yun. Naalala ko na, yung dalawa doon, yung laging bisita ni Sister Glenda. Yung laging tulak lang sa wheelchair mag-asawa. Tapos yung isa, hindi nakalimutan ko. Tapos, binungat ko yung isa, nakita ko din sa lalaki ko. Oh, ma'am, sino ba ito? Oh, nasa kaya ito? Hinanap ko, nasa kalayaan. Kinuntak ko. Kuntak ko lang kinakita ng batang ko. Kinuntak ko siya. Sabi ko, dumalo ka dyan sa lumban.
Magkita tayo mamaya. Bukas ng 2 o'clock. Nakikita mo lahat ng bata na ito. Mabait naman ito. Lagi niisip, nung wala ka sa Lord, hinanap ka namin, init namin ka namin. Nasa Lord ka na, papabaya ka ba namin? No, pananagutan na kita. Amen? Kaya, nisip na pala, kaya pala piling ko, yung mga tago-ubong ha, yung mga dalaga doon, huwag yung hayaan pag nagsasabi, wala sa church. Save na yung mga yan eh. Amen? Kaya parang mahalaga na pareho tayo, nag-iisip tayo, may pananagutan ako sa Panginoon. Mananagot ako sa Kanya. Maliwanag ba? Kaya natutuwa ko, nakikita ko yung nanay ni Brother Eric. Kaya tayo, lahat yung mananagot sa Kanya. In 2 Corinthians 5, verse number 9. 2 Corinthians 5 and number 9. 9 to 11. Nandiyan na po kayo? Verse number 9, ready? Wherefore, we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Maliwanag ba? We must all, tayong lahat ay kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Maliwanag, amen? Amen, kasi may pananagutan tayo. This Tagalog. Basahin po, sapagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Bakit? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Haharap ka sa Kanya, save ka, tumanggap ka, save ka na. Haharap ka sa Kanya, hindi para magsulit ng kasalanan, kundi magsulit ng what? Ng ginawa mo na para sa Panginoon. Naging matapat ka ba o hindi ka naging matapat? Paliwanag ba? We have an accountability. Okay? Meron din pananagutan sa Kanya. Okay? Listen to sana, you will give an account of every church services na hindi mo dinaluhan unless na mag-confess ka. Nakikinig ka? Alam naman ng Diyos kapag may sakit kang mabigat. Alam naman ng Diyos talaga kapag hindi ka makagulapan. Ang pinag-uusap ito yung ibang talagang kapag hindi ka naman dumalo, hindi ka dumalo. Amen, Christian? Amen? Yung bang marami kang excuse. Yung bang may mga Christian na hindi mawalan ng dahilan. Bakit hindi makakadalo? Listen, believe me. Magsusulit ka ng iyong sarili sa Panginoon. Okay? Unless you confess it. You will give account maging sa iyong tithes and offering, maging sa iyong mga commitment. And siya, may dahilan siya kung bakit nilagay ka dito. Okay? Huwag natin kakalimutan yung bagay na yan. Huwag natin kakalimutan yung bagay na yan. May dahilan Diyos kung bakit ka dyan nilagay dito. Remember last Sunday, binanggit ko sa inyo na kailangan natin ipalitan yung ating bubong tsaka kisame at tapinturahan. Remember that? Remember that? Nauulit ko na dito, magtatatlong taon na tayo, pero kilala niyo ang ating church. Hindi tayo naghingi kailanman sa hindi membro. Okay? Hindi tayo naghingi kailanman. Okay? Sa pagdatingin mo lang tayo na ang paraan ng Diyos para i-provide ang kailangan ng Calvary ay sa magitan ng mga miyembro niya. Maliwanag ba? Amen? Pananagutan natin yun eh. Okay? Kaya, what do we have as a Christian? Member ng Calvary? Assignment. Ano yung pangalawa? Accountability. Accountability. Our accounting, nakikinig kayo? Our accounting will be for our works and not our sin.
Bakit? Sapagkat binayaran na ng ating Panginoon Kristo lahat ng ating sala. Okay? So our accountability will be how we have served Him. Papaano mo siya pinaglingkuran? Papaano mo siya sinumba? Yun ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Ngayon tayo ay ligtas na. Are you listening, Christian? In 1 Corinthians 3, 12 to 15. 1 Corinthians 3, 12 to 15. Alright, hindi ko na ito i-explain. Hindi kong basahin ninyo at naniniwala naman ako sa pagligtas ka, maunawa mo ito kahit hindi ko paliwanag. 1 Corinthians 3, 12 to 15. 12? Okay, number 11. 1 Corinthians 3, 11 to 15. Andiyan na kayo? For other foundation. Ayun, meron pala Tagalog, ha? Okay. Okay. For other foundation, can no man lay than enslave, which is Jesus Christ. Number 12. Kaya dapat kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pila, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ano pa? Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang siyang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. 14. Kaya kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa gawa ng niyo, siya'y tatanggap ng gantimpala. 15. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Wala pa natanda. Muli siya sa kanyang sarili. Ay what? Kita mo, save pa rin. Gayban, tulad sa magitanawa, apoy. Nakagayon? Amen? Mayroong paglilingkod sa Lord na parang ang katumbas ay ginto. May paglilingkod sa Lord na parang ang katumbas ay silver. Meron naman paglilingkod sa Lord na ang katumbas ay dayami. So, walang kwenta. Be sure. Ang manatanggap mo is what? Anong klaseng reward? Gold. Or silver. Immigration, kita mo, hindi sa kasalanan ang ipagsusunod yung ginawa mo. Maliwanag ba? Hindi yung kasalanan ang ipagsusunod, yung ginawa mo na para sa Panginoon. Lagi mo tatandaan, may assignment tayo, may pangalawa, meron tayo ba? Accountability. May pananagutan tayo pare-pareho sa Panginoon. Ha? Don't forget that, Christian. Don't forget that. Kaya nga, ang ating lagi ang isuat, maging tapat ka sa Panginoon. Okay? Maging masikap ka sa Kanya. Okay? Mahayag. Mahayag ang lahat ng iyan. Amen? Magsusulit tayo pare-pareho sa ating Panginoon. Natin, okay, bagamat parasak na. Pero siyempre, si Manny Pacquiao, nung naging talagang kilala sikat na. Di ba madalas pinakikita sa TV yung kanyang pinanggalingan, school na pinasukan, panagarian na pinagtrabahuhan. Ano ba na? Amen? Yung mga naging kaibigan niya, hanggang sumigat siya pinakikita sa TV, di ba? Tama? Na ipinahayag. Kita lang lahat. Now, ganun din tayo para pag ng beam adjustment, lahat ng ginawa mo kay Kristo is mahayag. Ang ginig sa akin? Amen? Kaya nga, tuparin natin ang ating, assignment. Amen? Pangalawa, huwag mong kakalimutan yung iyong pangalawa, accountability. Liwanag ba? May pananagutan tayo pare-pareho sa ating Panginoon. Okay? Yung ating ministry, pahalagahan mo yan. Pahalagahan mo yan. Okay, yung ating choir, mahalin mo yan. Amen? Yung Bible study, mga bata dyan, mahalin mo yan, pahalagahan mo yan. Di ba? Ministry, gawa yan doon yan. Number 3, 2
Corinthians 5, Mark 8:38. Mark 8:38. Yung soul winning, yung Bible, yung prayer mo, pahalagahan mo yan. Amen? Yung mga pagkakataong nagdadaponders tayo, yung mga pagkakataong makakapag-witness ka, makakapag-share ka ng gospel, nakikinig ba ka sa akin? Pahalagahan mo yan. Huwag mo yan palampasin. Wag! Sabi ko siya, natutuwa ako kapag may napupuntahan akong lugar. May mga lugar ako napupuntahan, kasama ko si Ate Pim, siya makakita ko doon lang, yung lugar na yun, remember tayo doon. Natutuwa ako pag doon, yung lugar na lang, remember ka, nakakita ko, may mga trucks. Nakapapag, sana. Yung aming member ito talagang nagbabahagi pala. Okay? Are you with me? Amen? Assignment natin yan. Ano yung pangalawa? Pananagot, ipapanagot natin yan sa Panginoon. In Mark 8:38, kaya na kayo? Marcos 8:38. Okay. Babasahin natin sa Tagalog. Mark 8:38. Nakita na po ninyo? Okay, ready? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Mabigat yan. Mabigat. Alam mo ba? Mabigat yan. Ano sa Tagalog? Ha? Ang sino man ikahiya ako at ang aking mga salita sa lahing ito na makiapid at makasalanan, ay ikakahiya din naman siya ng anak ng tao sa kanyang muling pagparito. Okay? In the glory of his Father with the holy angels. Katayin mo, kakalakas. Sapagkat ang sino man, kakalakas na? Magmakahiya sa akin. Huwag mong ikakahiya ang Lord at ang salita niya. Ang sino magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangano niya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Liwanag. Amen? Mayroon tayong pananagutan sa Panginoon. Okay? Mayroon tayong pananagutan sa Kanya. Can you imagine yung salvation mo, tinawag na great salvation, tapos ikakahiya mo, tatapon mo lang. Maliwanag ba? Number 4, our salvation. Our salvation. Dagdag ko ito, ha? Our salvation. We have a salvation na hindi na babawiin pa. Alright? Meron tayong kaligtasan na hindi na pwede mong baliktarin o magbago pa. Okay? In 2 Corinthians 5:21, okay? When Christ died on the cross na para sa ating kasalanan, tayo ay datahong kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagat nagdusa na siya, naparusahan na siya, namatay na siya para ganyan sa ating sana, hindi na tayo magdudusa o mamamatay pa para sa ating sana. Sapagat siya na umakulong na. Amen? Kaya yung ating salvation, hindi na kayang baliktarin o ibahin pa. Okay? Kaya nga, pahalagahan mo yan. Pahalagahan mo yan. Romans 5:1 and 2. Romans 5:1 and 2. Tayo ay pinapaging sakdan by faith in Christ Jesus. Okay? Romans 5:1 and 2. Tayo po lahat. Yamang ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos na sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa King James, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Justified. Pinapaging sakdal. Idiniklara ng Diyos
na wala ka ng sala. Amen? Napawalang sala ka by faith in Christ Jesus. Kaya pasalamatan mo siya. Dakilain mo siya. Papurihan mo siya. Amen? Sambahin mo siya. Okay? Sambahin mo siya. Hindi ka lang sasamba pagka may blessing ka. May blessing ka, wala, sumasamba ka. Amen? Ulitin ko lang. Minsan kasi, ang tingin mo sa blessing, tama? Pera. Ang tingin mo sa blessing, bagong damit. Ang tingin mo sa blessing, masarap na ulam. Ang tingin mo sa blessing, bagong damit, bagong sapatos, bagong bag. Hindi mo nakikita. Nakakalakad ka ng maayos. Amen? Nakakatulog ka ng mahimbing. Nakikinig ka sa akin? Hindi mo nakikita. Wala ka sa hospital ngayon. Tama? Tapos, sasabihin mo, wala kang blessing. Napakabait mo naman. Are you with me? Amen? Sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and forget that all His benefits. All His benefits. Amen? Huwag mong kalimutan yun. Mabuti ang Diyos sa iyo. Di ba? Mabuti ang Diyos sa iyo. Naligtas ka. At pinapaging sakdal ka ng ating Panginoon. Okay? Meron tayong kaligtasan that cannot be reversed. Okay? And lastly, an appearance. An appearance. Alright? Okay? 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Unang Thessalonica 4, 16 hanggang 17. An appearance. Sabi ng verse 16, okay? Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Merong isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at merong baka ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo, ang siya unang mabubuhay. Now, verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Pagkakas, to meet the Lord in the air. Nakita yan? Amen? Sa rapture is what? Makakaharap mo, makakatagpo mo ang Panginoon doon sa alapaan. At sa ganitong paraan, sa Panginoon tayo, magpakailan kayo pangalan. Yan yung isa? Now, anong meron tayo bilang believers? Anong meron tayo bilang mga believers ni Christ? Yes, meron tayong appearance. Tayo lahat ay makakatagpo at makikipagtagpo sa ating Panginoon isang araw mula ngayon. Amen? Anong tawag? Ano sabi ko doon? Ano? Ang appearance. Okay. Now, ito pwede maganap. Ano namang oras wala ngayon? Sabagat, ito na lamang talaga ang pinakahihintay-hintay natin. Amen, Kishan? Sabi ng 1 Corinthians 5. Okay, 1 Corinthians 15, 51 to 52. Sana nga. Sabi ng Bible, 51, di ba? Okay, hindi lahat ay matutulog. Amen? Amen? Hindi lahat ay daranas, ay uuwi sa heaven at dadaan sa kamatayan. Amen? You know, of course, yung pinakakabing here, but anyway, whether by death or life, sa Panginoon tayo. Di ba? Okay? In 51, ano sabi ulit ng 1 Corinthians 15? 51? This is a what? Ito is isang misteryo. Kaya yung ulit, 51. Behold, I show you a mystery. Na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang hiwaga. We shall not all sleep. Hindi tayo lahat ay dadalas ng kamatayan. Ang kamatayan sa Christian, pagtulog lang. Kasi pagbulat mo, nasa Panginoon ka na. We shall not all sleep, but we shall all what? Be changed. 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall
James. Amen, Christian? Amen? Napakabilis. Okay? Na halos hindi mawari ng tao. Ano bang nangyari? Bigla na lamang milyon nawala. Amen? Ito lang tubo, doon walang puso natin. Ay! Isipin mo na lang. Kapag ngayon naganap ang rapture, amen? Amen? Kinuha lahat ni Christ, lahat ng pamagap sa Kanya. Amen? O sana walang maiwan. Amen? Nabasa ko yung isang articles. Ewan ko kung nakita niyo yung after pagkatapos na magaganap ang pinaka-crowded na pangyayari sa mga churches kapag pagkatapos ng rapture, dadagsa ang maraming tao sa church. Bakit kaya? May mga maghahanap. Amen? May mga maghahanap. At siguro, meron din mag-hysterical. Bakit nawala ang mga kasama sa church? Amen? Amen, Christian? Ang malungkot, dahil may pastor na iwan. Nag-i-preach, pagtalikod ng diba? See? In a moment, in the twinkling of an eye. Amen? Tayo lahat ay babaguhin. Tayo lahat ay tatayo sa harapan ng ating Panginoon. It is an appearance. Now, ulitin ko lang. Okay, I really believe, hindi agad tayo dediretso sa heaven. Sapagat yung ating verse 17, di ba? Okay, to meet the Lord in what? In the air. Hindi sa heaven, but in the air. You follow me? Amen? Maliwanag na, bago papasok tayo sa third heaven, dadaan muna tayo sa Bema Judgment para mahanap yung ating pagsusulit. Amen? Kung meron ka bang reward na matatanggap o wala kang reward. Yes, an appearance. To give an account of ng ating sarili sa ating Panginoon. Okay? Pero at least we must be ready. We must be ready. Kapag ito ay maganap. Now, maraming mga churches at mga minsan talaga Christian mga no? But so to say, unlearned na Christian. Takot na takot. Kapag ang pinag-uusapan ay itong the last thing, itong end times na ito. At kung ano-ano mga pinagsasabi ng mga bagamat talagang totoo, no? Totoo talaga na karamihan na nagaganap ngayon sa buong mundo ay nagkapahiwatig lamang talaga na halos nasa pintuan na ang ating Panginoon Kristo. Amen, Christian? Amen? Kaya talagang minsan ay rapture, tribulation ang pinag-uusapan. But of course, tayo bilang sin, wala tayong dapat katukunan doon. Sapagat bago maganap ang lahat ng iyan, darating muna ang ating Panginoon. Amen? At maganap man ang retribution dito, sumulpot man ang Antichrist, wala na tayo dito. Amen? Wala na tayo dito. Sapagat hindi tayo itinalagas po kundi sa lubusang pagkatubos. And Christian, kaya nga, don't forget, members, an appearance. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, huwag nyo kakalimutan, tayo po'y mahayag na lahat sa harap ng ating Panginoon. Yes, He is coming again. Jesus is coming again. In a moment,
in the twinkling of an eye at the last trump. Amen? Now, kailan ito magaganap? Kailan ito magaganap? Sabi ni Kristo, be ye therefore ready also. For the Son of Man is come sa mga oras at araw na hindi mo inaakala. Darating siya tulad ng magnanakaw sa gabi. So, be ready, Christian, be ready. Ang tanong lang lagi ay what? Ikaw ba'y handa sa kanyang muling pagpalito? Ikaw ba'y naghihintay pa na may kasabikan sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Yes, Christian, He may come. Maaaring ngayong oras na ito. We have an appearance that will bring rejoicing sa ating buhay. Amen? Amen? Hindi mo dapat pangabahan ito eh. Hindi mo dapat katakutan. Umaasa ang Lord na nasasabi ka na makita siya. Amen, Christian? Tapos na ako. Ewan ko lang sa inyo. Nabasa ko yung testimony ng isang pastor. Sabi niya, pinakita niya na para ikaw ay tako at hindi excited sa rapture, may problema ka spiritually. Either you are unsafe or backslidden. Amen, Christian? Sabi niya, honestly, sabi niya, kung si Kristo lang ay nasa North Pole or South Pole or New Zealand or sa Indonesia, talagang mag-iipon ako, pupuntahan ko siya, gusto ko siya makita. Now, yun ang nagtanong niya, ikaw ba meron ganyang damdamin? Nakikinig ka sa akin? Meron ka bang ganyan? Mapasok ko yun. Ano ko na? Mag-isip ka rin. Mag-isip ka rin sa iyong sarili. Kung si Kristo ba narito sa daigdig na ito, nasa ibang panig ng mundo, magsisikap ka kaya na makarating doon, makita lamang siya. Na, ay, nagbibilip kung tunay kang anak ng Diyos, meron kang kasabikang makita talaga ang Panginoon mo na namatay ng para sa iyo. Amen, Christian? Amen? Kaya we must be ready. But don't forget, we have an assignment. Amen? Ano yung pangalawa? Accountability. May ipananagot tayo sa Kanya. Tama? Ano yung pangatlo? An appearance. Tayo lahat ay tatayo sa Kanyang harapan. Makakatagpo mo ang ating Panginoon. Tayo natin tumayot na namin.